Dahil sa matinding init, bumaba ang level ng tubig sa ilang dam ayon sa Pag-asa. Tiniyak naman ng mga water concessionaire na Manila Water at Maynilad na gumagawa sila ng paraan para matiyak na sapat ang supply ng tubig para sa mga consumer. May unang balita si Dano Tingkungko. Dahil ilang buwan nang walang ulan, natutuyo na ang mga tanim na mais at mani sa Dilasag, Aurora. Sa Ilagan, Isabela, napansin ang pamunuan ng Eco Park ng lokal na pamahalaan na bumaba ang level ng tubig sa ilog doon. Maging ang Angat Dam na pangunahing pinagkukunan ng tubig sa Metro Manila, bumaba ang level ng tubig. Sa tala ng Pag-asa Hydrometeorology Division, ang lahat ng dam maliban sa Angat, Ipo at Lamesa mas mababa sa level na sapat para makapag-supply sa mga bahay at sakahan. Ayon sa Manila Water, bago pa ang tag-init, marami na silang inilatag na hakbang para mapanatili ang supply ng tubig at mataas na water pressure sa kanilang mga customer. Para mabawasan ang pagdepende lang sa Angat Dam para sa supply ng tubig, nagdagdag sila ng iba pang water source. Yung mga water sources natin ngayon are much more kesa yung mga dati. When you look at water resource management, this is a spectrum. At hindi ito a matter of supply management alone. Isang supply side at isang demand side. We're trying all our best to be able to find additional water sources. Payo ng Manila Water sa publiko, isa sa mga mahalagang hakbang ng pagtitipid sa tubig ang pagtiyak na maayos at walang tagas o sira ang plumbing system sa bahay. Sabi ng Maynilad na sumasakop sa West Concessionaire Zone sa Metro Manila, nagpapatupad din ito ng mga hakbang para masigurong tuloy-tuloy ang serbisyo ng tubig sa kanilang nasasakupan. Ito ang unang balita, Dano Tingkungko para sa GMA News. May plano na ang liderato ng Senado kung paano pagsasabay-sabayin ang kanilang mga tungkulin pati ang impeachment ni Vice President Sara Duterte sakaling umabot na ito sa paglilitis. Sa pagpapatuloy naman ng impeachment hearing sa Kamara sa Miyerkules, kabilang sa mga harap sina Ombudsman Jesus Crispin Remulla at dating Senador Antonio Trillanes IV. May unang balita si Jonathan Andal. Ang mga umano'y unexplained wealth o di may paliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte ang tatalakayin sa ikalawang pagdinig ng House Justice Committee sa impeachment complaint laban sa kanya sa Miyerkules, April 22. Sabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, dadalo siya sa pagdinig, dala ang mga SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng bise. I will show up for a while. Kailangan magsasagot na ng mga tanong yung person in charge of the documents of the Kasi wala ka ombudsman. namang kwan doon eh. Wala akong kilalaman. Institutional yun. Yun. Just to show respect to the House. Si dating Senador Antonio Trillanes IV na ipinasampina ng komite noong nakaraang hearing kinumpirma sa text message sa GMA News na tetestigo siya tungkol sa mga umano'y nakaw na yaman ng bise. Ipinatatawag din ng Anti-Money Laundering Council, Securities and Exchange Commission at Bureau of Internal Revenue. Pag na-establish sa mga bank accounts, sa financial documents, yung pong kaso on unexplained wealth, yung pong kaso on SALN violations, rising to a level of betrayal of public trust, mabubuo po namin sa darating pong pagdinig. Kapag lumusot ito sa Kamara at umakyat sa Senado, paano kaya ito isasabay ng mga senador sa kanilang trabahong gumawa ng batas? Paano kala ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson gawin ang impeachment trial tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes simula alas 3 ng hapon? Tuwing Martes at Huwebes naman ang Senate session at tuwing umaga naman nila gagawin ang mga committee hearing. Halos kapareho ito ng naunang panukala ni Senate President Tito Soto. Pero para kay Soto, araw-araw ang impeachment trial, Lunes hanggang Biyernes alas 3 ng hapon. Ang lahat ng legislative duties, sabi ni Soto, Lunes hanggang Miyerkules alas 9 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon. Samantala, kinuwestiyon at kinontra ni Senador Lacson ang sinabi ni Attorney Salvador Panelo, dating Presidential Legal Counsel ng Duterte Administration, na pag umabot aniya sa Senate impeachment trial, tiyak ng bobotong guilty sina Senador Lacson at Soto, pati na sina Senator Risa Ontiveros at Kiko Pangilinan. Tinawag ni Lacson na nonsensical o walang katuturan ng pahayag ni Panelo. Tinawanan naman yan ni Panelo. Nasaktan yung mama sa katotohanan. Masyado naman siyang balat sibuyas. I was not making a premature statement on his impeachment vote. It was an opinion based on his demeanor as a senator. Itong unang balita, Jonathan Andal, GMA News. Muling tinanggihan ng Iran ang alok na peace talks ng Amerika sa gitna ng gulo sa pagitan ng dalawang bansa.
Ayon sa news agency ng Iran, kabilang sa mga dahilan ng pagtanggi nila ay ang pagharang ng Amerika sa mga pantala ng Iran. Itinuturing nila yung paglabag sa kasalukuyang ceasefire. Kahapon, inanunsyo ni US President Donald Trump na magpapadala siya ng mga kinatawan sa Pakistan para makipagkasundo at aatake kung tatanggihan ng Iran ang kanilang kondisyon. Tinawag din ni Trump na total violation sa ceasefire agreement ang pagpapaputok ng Iran sa ilang barko sa Strait of Hormuz. Nitong Biyernes, binuksan ng Iran ang Strait of Hormuz para sa mga commercial vessels, pero isinara rin muli nitong Sabado dahil sa ginawang paghaharang ng Amerika sa mga barko ng Iran.